pagmamahal sa kapwa, sa Diyos, atin namang ibabahagi sa ating pamilya muna, pamilya. Pamilya, amen. Ibahagi muna natin. Ngayon, nauunawaan ko na mayroong sa aking paniniwala, ang pinakamahirap na iyong hikayatin ay pamilya. Para bang tayo nahihiyang ipakilala sa Jesus. Sa akin, yan po sa aking Totoo, sis. experience. Oo. Pasensya na po. Totoo. Sa experience ko, para bang hiyang-hiya akong i-introduce si Jesus sa aking pamilya. Na ako ngayon ay nagtatamasa ng kapayapaan sa aking puso. Yung po ang aking naging experience, hiyang-hiya ako. Pero mali. Mali po. Dahil sila ang una nating minamahal, sa kanila po natin ipapahagi. Ngayon, kung hindi po handa pa ang ating mga dila sa paghikayat, ito po ang aking mai-suggest. Sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, maging example tayo. Amen, yes. Maging example. So sabi nga natin, umaga pa lamang, uunahin na ang Diyos. Huwag muna cellphone, huwag muna ang kapitbahay. Una muna ang Diyos. Kapag nakita yan ng ating anak, ng ating asawa, yan po sa loob nila tatanim yan. Magkakaroon din sila ng pagnanasa. Pilit po, at yan po yung naranasan ko. So ngayon, umaga pa lang, and then eto na, sa ating pananalita. Sa una po talagang mahirap baguhin, mahirap pagbago. Pero sa pamamagitan po ng ating panalangin sa Holy Spirit, sa umaga pa lang, i-guide niya tayo sa pangungunahan nila ang ating pag-iisip, pagsasalita, ang ating gawa. Amen, yes. So, ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, ng ating sasabihin, ay galing sa Holy Spirit. So, siya ang gagalaw sa atin. Amen. So, pagiging example tayo, hindi tayo nagsasalita, pero nagiging halimbawa tayo sa ating pamilya. Ngayon, ang isa pa po, tunay ngang mahirap tanggapin yung katotohanan. No, mahirap pong tanggapin yung katotohanan. Kapag may pagkakataon na kailangan yung magsalita, manindigan sa totoo, kahit masasaktan ang inyong mahal sa buhay, sabihin nyo ang dapat na totoo. Kahit masaktan siya, dahil mahal nyo siya, hinahayaan yung masaktan siya dahil yun ang dapat niyang marinig. Amen. Oo, yun ang dapat niyang marinig. Sabi nga, it pains to tell the truth, lalo na sa ating mahal sa buhay. Halimbawa sa ating mga kapitbahay naman, puso pa ba ang marites? Halimbawa naman, mayroong pinag-uusapan. Ang example lang yung pag-iwas ganire. Naku, ay hindi naman ako concerned diyan. Hindi ko alam ang pinagmulan, ang istorya. Ay ako hindi magko-comment. So, sa pamamagitan ng mga ganun, magugulat ang inyong mga kapitbahay. May pagbabago. Ayun, nakikita na yung kapangyarihan. Yun po ang aking mensahe. Opo. Nasa ating paggalaw, pamumuhay, araw-araw. Subukan niyo po ngayong araw na to. At bukas ulit. Hanggang maging bahagi. Tama. Amen. Oo, yun. Hanggang makasanayan. Kapag halimbawa, natitempt kayo magsalita ng bad words, kagaling natin magsabi sa mga bata ng bad words, sa atin munang sarili. Pagka magsasalita ng bad words, ay huwag nang sabihin. Huwag na. Ayun, yun po ang aking munting napakaganda po. Napakaganda. Thank you, Sister Loris. Napakaganda, nakaka-inspired. Sa Pilipinas po, kumusta po dyan? Thank you, Lord. Thank you. May patuto.
Si Nanay Belen. Oh, sige po, mga mahiyain pa pero darating yan. Darating yan, in Jesus' name. Darating yan, sa tulong ng banal na Espiritu. Ayan po. Sige po, tayo po ay mag-give thanks na sa Panginoon. At Sister Loris, every Sunday po, meron silang give thanks. May mga giving sila. Pag nakaipon na ng halaga, pinamimili nila ng groceries at pumipili ng kapitbahay na kahit hindi pumupunta, kahit hindi uma-attend, binibigyan. So, nakailan na po ba tayo? Tatlo? Tatlo na po ano? Tatlo, apat. So, ano po sila, para iparating po sa kanila na ang Panginoon, naalala ka, mahal ka ng Diyos. So, sa kanila, yan po ang ginagawa. So, every week, meron silang sharing. At yun na nga din. At sayang kasi din ang God's principle, give and it shall be given back to you. Siksik, liglig at umaapaw. So, kailangan pong buksan natin yung buhay ng generosity as part of power ng Holy Spirit. Ayan. Sige po, mag-give thanks na po tayo. Ayan.